Ika-29th wedding anniversary nga pala ng nanay at tatay ko. Kaya naman for today's video, eto nga po pala yung mga kaganapan namin nung nagdaang Holy Week kasabay ng aming selebrasyon. Sa ilog nga pala namin ngayon naisipang idaos ang kanilang anibersaryo. Kaya't eto at maagang-maaga pa nga lamang ay gumayak na nga ako agad diyan sa pag-iintindi nitong aming mga ulaming pagkain. At kung napanood nyo nga pala yung nakaraang vlog ko ay nag-harvest nga pala kami ng mga sugpo at alimango. Kaya naman eto nga at alutuin ko ngayon ay mixed seafoods. Eto nga pala at nauna ko nang palambutin diyan etong mais at saka itong mga patatas. At ngayon naman ay umpisahan ko na rin nga ang pagpapakulo nitong mga seafoods natin na alutuin. Sa pagpapakulo nga eto at naglalagay nga pala ako diyan ng bawang, sibuyas, luya, laurel, asin at saka ng paminta para may lasa. Mahigit 2 kilo nga pala ng hipon itong lulutuin natin ngayon. At ayan, papakuloan nga lamang natin ng mga ilang minuto hanggang sa medyo orange na nga yung kanyang kulay. Bali hindi natin masyadong patatagalin ang pagpapakulo para hindi nga rin masyadong maganit kainin. Salamat na din nga lamang sa kaibigan naming pastor at kung hindi nga dahil sa kanya, hindi nga rin kayo makakatikim ng garining libre at talaga naman kapag mabili ka ng mga ganito dito sa amin, medyo gintong-ginto na rin nga ni ang presyo. Parteng pabundok din nga kami at medyo malayo-layo sa karagatan, kaya naman talagang madalang din nga kami makapag-ulam ng mga ganito. Kaya ang mga tao din sa amin ay sabik din sa mga garineng pagkain at ika nga'y makatikim lang din, masarap-sarap pa minsan-minsan. Aba ay parang sa mga katulad namin ay talaga namang napakasarap ng ulamin ari. At eto na nga po, balik na muna kita din sa aking inaluto. At eto nga ang huli kong papakuluan, itong mga ilang piraso ng alimango. Mga kaunting oras nga lamang natin pabubulak-bulakan hanggang sa medyo maluto-luto. At eto na, kapag ganito na nga rin medyo nag-orange na ang kulay, edi hahanguin na natin yan. Pinagbibiyak ko na nga rin kagad para nga rin mabilis-bilis maluto hanggang sa pinakang ilalim. At ayan, kita-kita nyo naman talaga namang napakatataba nitong ating mga alimasag ngayon. At kakoy parang anong pagkakasarap. At ayun nga po, at pagkatapos kong mapakuluan lahat ng mga seafoods nating alutuin, eto naman nga at sinunod kong prituhin etong sausage na pansahog. Isa din talaga ito sa easy at napakadaling lutuin pagdating sa pagluluto ng mga seafoods. Sa paniguradong mapapataob ang isang kaldero mong kanin kahit sarasa pa lang. At ayun nga, sa pagpapaumpisa nitong ating pagluluto ay bali nagtunas nga lamang pala ako diyan ng butter at ginisa ko na rin nga ang bawang at saka sibuyas. At pagkatapos naman ay sinunod ko na nga pa ng ilagay itong ABC tomato sauce para mas malasa at mas masarap. Marami din nga po pala nagme-message sa akin at nagtatanong kung saan nga raw nakakabili ng ibang Mac Asia products. Bali available nga po pala yung mga products nila sa Mac Asia Mart, meron din sa Shopee at Lazada. At ayan, sinunod ko na rin nga pala kagad ilagay diyan itong ating Cajun sauce. Puro tansyameter na nga lamang itong paglalagay ko at base na nga lamang yan sa aking naiibigan. Wala namang problema sa magiging lasa yan kahit medyo maparami-rami nga ning lagay ko. Mas marami nga ika ay mas masarap. Katulad na nga din lamang nitong paprika ay dinamihan ko na nga rin lamang yan ang paglalagay para mas malasa at mas malinamnam. Nung nakaraan nga ay nakapagluto na rin nga ako ng ganito at sila nga rin nasarapan at nakulangan. Kaya sabi ko nga babawi na lamang tayo sa susunod at dadamihan ko nga rin ang paggagawa ng sauce. Kaya kako nga ngayon ako babawi at dadamihan ko na nga ng sauce para nga hindi nakakabitin. At kahit sauce pa nga lamang nito ay pwede mo na rin ulamin. At para mas masarap, mas malasa at mas marami nga itong ating sauce ay naglagay pa nga ako diyan itong ating lemon soda. Bali halu-haluin nga lamang natin yan at iintayin natin yan hanggang sa kumulo. At eto, at kapag kumulo na itong ating sauce ay pwede na rin nga natin ilagay itong mga pinakuluan natin kaninang seafoods. Bali ang una ko nga palang nilagay diyan ay itong mga alimango para manood nga ni ang sauce hanggang sa pinakang loob. Papakuluan nga lang natin yan uli ng mga ilang minutuhin hanggang sa maluto-luto hanggang sa loob. At pagkatapos ay isa-isa na rin natin ipaglalagay itong iba't ibang klase pa ng mga seafoods. Sinunod ko din nga kagad ilagay diyan itong ating sugpo, itong pusit, yung pinirito ko kaninang sausage, tahong at saka itong patatas at saka mais. At pagkatapos nga lahat natin mailagay itong mga sahog ay paghalo-haluin nga lang natin yan ng maigi para manood nga ni yung sauce dito sa ating mga seafood. Naku ay amoy pa lang man din ang garining luto ay pamihadong magugutom ka na nga kaagad. Ay kapag garin naman din ang mga ulamin ay talaga namang inadagdagan na nga namin ng pagsasaing at baka nga kakukulangin. At eto na nga po at napakasimple din lang ang lutuin at luto na nga po itong ating mixed seafood. At dahil celebration din nga ito ng anibersaryo ng nanay at tatay ko, eto at nagpabili rin nga ako sa kapatid ko nitong cake. At pagkawin niya nga din sa bahay, pinagluto ko na rin nga siya ng spaghetti. At pasado alas 10 nga ng umaga ay bumiyahe na rin nga kami papunta ng Fortuna. Kalapit na barangay din nga lamang itong ilog na dinarayo dito sa may amin. At ayan, mahigit 15 minutos nga lamang yung aming naging biyahe at nakarating na rin nga kami dito. Biglaan din talaga itong ginda namin sa pagpapailog at kahapon ko din nga lamang arin na pagdesisyonan. Kaya naman kakaunti nga lang kami ngayon pero ang mahalaga nga kahit hindi nga ni pinilano ay natuloy. Simple ang celebration din lang naman na rin at hindi man nga kami gayong nagpakahanda at kakungay kahit papano may daos at may pagpasalamat nga ni sa ama. Eto nga at pagkarating namin dito sa cottage naming nirentahan
nagsipagaya ka na rin nga sa pag-iintindi ng pagkain nito mga kasamahan namin. Nag-ihaw na rin nga kami diyan nitong liempo at saka nitong ilang pirasong tilapia at pinagbabalatan na rin nga itong mga daladala namin mga prutas-prutas. Saktong mag-alas 12 na rin nga ng tanghali diyan at natapos na rin nga sa pag-iihaw-ihaw itong mga kasamahan ko. Kaya naman sabi ko nga dito sa kapatid ko ay maghahayin na at nakakoy makakain na kami at medyo magutom na rin. At eto na nga po pala lahat yung mga inihanda namin pagkain para sa aming muntik salo-salo para sa selebrasyon nga at pasasalamat sa anibersaryo ng nanay at tatay ko. At kahit mga simpleng selebrasyon din lamang ay para nga masigit na maging espesyal ay binilhan ko pa nga sila nitong cake. 29 years na nga pala silang kasal ngayon at salamat sa biyaya ng Panginoon, tunay na napakabuti niya at kahit papano ay nakakapag-celebrate na nga kami ng mga ganitong okasyon. At eto nga at bago kami kumain diyan ay sama-sama muna kami nanalangin. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo mga mawe. Marami din nga pala ako nababasang mga comments na sabi nila bata pa raw nga yung mga magulang ko. Sa katunayan nga po pala ay kinasal yung nanay at tatay ko ay 20 yung nanay ko tapos 21 lamang yung tatay ko. Batang-bata pa nga daw sila noon pero sabi naman ng nanay ko ay matandang nga naman daw yung kanilang pag-iisip at lahat nga daw ng mga gawaing bahay, gawaing bukid at pagtatrabaho ay kayang-kaya nilang pasukan. Kaya naman sobrang pasalamat din talaga kami sa Panginoon na sila nga yung mga magulang na binigay sa amin. Kahit nga kami mahirap talaga naman nagsumikap sila para lamang sa amin. Namulat man nga kami sa hirap ng buhay pero talaga naman kitang-kita namin yung pagsusumikap nga ng mga magulang namin para mapagtapos lamang kaming lahat ng pag-aaral. Dati-rati nga sa tuwing sasapit ang anibersaryo ng nanay at tatay ko ay pinapaghanda nga lamang kami nung lola ko ng pansit at saka pinaltok. Kaya sabi ko nga sa sarili ko basta makaluwag-luwag ako kapag sasapit nga yung mga ganitong okasyon sa buhay namin talaga namang ipapaghanda ko nga yung mga magulang ko. Kaya salamat talaga sa Panginoon sa mga pagpapala at mga biyaya at kahit papano nga nakakalabas-labas kami ng hawan para makapag-celebrate nga ng mga ganitong anibersaryo. Pero bukod nga sa pulong tunay ka nga namang napakasasarap talaga nitong mga pagkain namin at mas lalong pinasarap yan na mas masayang mga kwentuhan. Iba talaga kapag marami at sama-sama at talaga namang masarap nga ang kain kapag maraming kaagawan. Sobrang sarap din talaga ng kain namin diyan lalo pa nga at kami nakakamay. Talaga namang lalo ka akong napadami nga ang kain namin. Happy 29th anniversary na rin nga pala sa nanay at tatay ko at panalangin ko nga ay nawa ipatuloy na pagpalain ng buhay namin ng malusog, malakas at maayos ang pangangatawan at kalusugan. Maya-maya naman nga at pagkatapos namin kumain diyan, eto namang si Ate Cuning ay nagayahan na nga kaagad na bumili nga raw kami ng kanyang pangsalbabida at na makapagligo na. Dahil biglaan din talaga itong paginda namin dito sa pagliliguan sa ilog ay hindi na nga kami nakapagdala pa ay maigi na rin lang ang mandin at meron palang nabibilhan dito. 150 pesos nga pala ang bili namin sa garining salbabida niya at ayan sa sobrang ka-excitedan wala pa man nga sa ilog ay gusto na nga kaagad lumublob. At pagkabalik nga namin din sa ilog talaga namang kalabsawan na nga kaagad at parang sinilihan man din ang puwet at kalabsawan na nga kaagad. Sobrang dami din talagang tao ngayon dito at talaga namang napakaraming nagliliguan ngayon. Palibasa din talaga ay napakainit nga ng panahon at napakasarap talagang magbabad ngayon dito sa tubig. Sa sobrang dami din nga daw nagliliguan dito pati na nga din sa may bandang taas ay pagdating nga dito sa medyo may pababa ay medyo malabo-labo na nga ang tubig. Pero kahit pa nga hindi masyadong malinaw ang tubig ngayon talaga namang napakasarap pa rin magliguan at magbabad nga din sa tubig at napakalamig. Meron din nga pala sila ditong iba't ibang activities na pwede mong gawin katulad na nga lamang nitong kayak na pwede mong rentahan sa isang oras sa halagang 100 pesos. Dito nga lamang din kami pumesto at nagaliguan dito nga sa may bandang ibaba ng hanging bridge at hindi man nga dito kalakihan ang tubig at mababaw lamang. Pagkakayak pa nga lamang namin talaga namang nag-enjoy na nga kami kaagad at kakoy sulit na sulit naman yung 100 pesos para sa isang oras. At pati na rin nga itong mga batuta namin kasama talaga namang tuwang-tuwa at kakoy nakapanawa naman sila sa loob ng isang oras at talaga namang agik-ika na nga katatawa. At kahit pa nga itong bunso kong si Alicia Bernice talaga namang hindi rin nagpapaawat at gustong-gusto rin nga magbabadini sa ilog. Marunong na rin nga makipagkulitan at makipagsabayan din nga kay ate niya na ayaw rin nga ning papaawat. Hindi nga lamang bata at pati na rin nga kaming matatanda sobrang nag-enjoy din talaga kami sa pagliliguan namin din kahit kalating araw nga laang. At dahil mga ilang oras na rin nga kami nakatubog din sa ilog kako nga din sa dalawa naming batuta tama-tamaan na at putla na nga rin ang ating mga hasang. At ayun nga at shoutout na rin nga po pala sa mga followers namin na nakasabayan pa nga namin sa pagliliguan din sa ilog. Kako nga ning maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. At pati na rin nga sa mga followers namin na talagang dumadaan pa nga din sa bahay para lamang magpalitrato sa amin. Sobrang na-appreciate ko nga po yung inyong pagmamahal sa amin. And yun lamang muna po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.